Sinuportado ng PNP ang planong apela ng Justice Department sa naging desisyon sa kaso ni Jemboy Baltazar. Habang iniimbestigahan ng DepEd ang napaulat na pagbebenta ng booklet o workbook para sa Catch-Up Fridays. Yan at iba pa sa Express Balita ni Ashley Rodriguez. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Malabon City ang kauna-unahang Filipino-Chinese Cultural Festival. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang kultura ng Filipino-Chinese community at maghikayat ng mga negosyante para sa ekonomikong pag-unlad ng kanilang lugar. Samantala, sa nagpapatuloy na investigasyon sa robbery hold-up ng isang jewelry pawn shop sa Coronadal City, South Cotabato, nakilala na ng Philippine National Police o PNP ang 2 sa 6 na suspek na nagpanggap na polis at isang dating sangkot sa robbery hold-up. Nag-aalok din ang lokal na pamahalaan ng Coronadal City ng ₱250,000 na pabuya para sa makakapagturo sa mga suspek. Patuloy na tutulong ang PNP sa plano ng Department of Justice na iapela ang naging desisyon sa kaso ni Jemboy Baltazar na biktima ng mistaken identity ng mga pulis. Bagamat guilty ang isa sa kanila sa kasong homicide, hindi pa rin otomatikong makakabalik sa serbisyo ang 4 na pinalaya. Dahil mayroon pa rin nakahaing appeal kaugnay sa administratibong kaso ng pagsibak sa kanila mula sa serbisyo. Sa isang pahayag, iginiit ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd na ipinagbabawal ang pagbebenta ng booklet o workbook para sa Catch-Up Fridays. Hindi rin daw dapat magdulot ng karagdagang gastos ang mga gawain sa paaralan. Sa pagbisita sa kampo ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Western Command o WESCOM sa Puerto Princesa City, Palawan, pinagtibay ni House Speaker Martin Romualdez ang pangako ng House of Representatives at ng Administrasyong Marcos para sa isang malakas na militar at matibay na pambansang depensa. Nagbigay si Speaker Romualdez ng donasyon sa halagang ₱200,000 na bigas at grocery para sa WESCOM bilang bahagi ng pangako sa kagalingan ng militar. Ashley Rodriguez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.